Jeremias, Kabanatang 30. At nangyari nang masakop ang Jerusalem, nang 9 na taon ni Sedekiyas na hari sa Huda, sa 10 buwan, dumating si Nabucodonosor na hari sa Babylonia, at ang kaniyang buong hukbo laban sa Jerusalem at kinubkob. Nang 11 taon ni Sedekiyas, nang 4 na buwan, nang 9 na araw ng buwan, isang sira ay nagawa sa bayan, na ang lahat ng mga prinsipe ng hari sa Babylonia ay nagsipasok at nagsiupo sa gitnang pintuang bayan, si Nergal-Sarezer, si Samgar-Nebo, si Sarsekim, si Rabsaria, si Nergal-Sarezer, si Rabmag, 10 nang nalabi sa mga prinsipe ng hari sa Babylonia. At nangyari na nang makita sila ni Sedekiyas na hari sa Huda at ng lahat ng laking mangdidigma, ay nagsitakas nga sila at nagsilabas sa bayan ng kinagabihan sa daan ng halamanan ng hari, sa pintuang bayan sa pagitan ng 2 kuta, at siya'y lumabas sa daan ng Arabia. Ngunit hinabol sila ng hukbo ng mga Kaldeyo, at inabot si Sedekiyas sa mga kapatagan ng Jericho, at nang kanilang mahuli siya, isinampan nila siya kay Nabucodonosor na hari sa Babylonia sa Ribia, sa lupain ng Hamath, at kaniyang nilapatan siya ng kahatulan. Na magkagayoy pinatay ng hari sa Babylonia ang mga anak ni Sedekiyas sa Ribia sa harap ng kaniyang mga mata. Pinatay rin ng hari sa Babylonia ang lahat na mahal na tao sa Huda. Bukod dito'y kaniyang binulag ang mga mata ni Sedekiyas at inilagay siya sa pangawan upang dalhin siya sa Babylonia. At sinunog ng mga Kaldeyo ng apoy ang bahay ng hari at ang mga bahay ng mga tao, at ibinagsak ang mga kuta ng Jerusalem. Nang magkagayoy dinalang bihag sa Babylonia ni Naborsaradan na kapitan ng bantay ang nalabi sa mga tao na naiwan sa bayan. Gayon din ang nagsilipat na nagsikampi sa kanya at ang nalabi sa bayan na naiwan. Ngunit iniwan ni Naborsaradan na kapitan ng bantay ang mga dukha sa bayan na walang tinatangkilik sa lupain ng Huda, at binigyan sila ng mga ubasan at ng mga bukid sa panahon ding yaon. Si Nabucodonosor nga na hari sa Babylonia ay nagbiling kay Naborsaradan na kapitan ng bantay ng tungkol kay Jeremias na sinasabi, "Kunin mo siya at ingatan mo siyang mabuti, at huwag mo siyang saktan, kundi gawin mo sa kanya ang kanyang sasabihin sa iyo." Sa gayoy nagsugo si Naborsaradan sa kapitan ng bantay at si Nabusazban, si Rabsaris, at si Nergal-Sarezer, si Rabmag, at lahat ng punong opisyal ng hari sa Babylonia. Sila'y nangagsugo at kinuha si Jeremias sa looban ng bantay, at kanilang ipinagbiling siya kay Gedalias na anak ni Ahikam, na anak ni Sapan, na kanyang iuwi siya, sa gayoy tumahan siya sa gitna ng bayan. Ang salita nga ng Panginoon ay dumating kay Jeremias, samantalang siya'y nakukulong sa looban ng bantay na nagsasabi, "Ikaw ay yumaon at magsalita kay Ebed-Melech na taga-Ethiopia, na magsabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, narito aking dadalhin ang aking salita sa bayang ito sa ikasasama at hindi sa ikabubuti.
at mga tutupad sa harap mo sa araw na yaon. Ngunit ililigtas kita sa araw na yaon, sabi ng Panginoon, at hindi ka mabibigay sa kamay ng mga lalaki na iyong kinatatakutan, sapagkat tunay na ililigtas kita, at ikaw ay hindi ibubuwal ng tabak, kundi ang iyong buhay ay magiging pinakasamsam sa iyo, sapagkat iyong inilagak ang iyong tiwala sa akin, sabi ng Panginoon.